Empoy kasi parang binuking ka yata ni Jason dun sa 'di ba, sa isang show na meron ka raw Canadian girlfriend. Totoo ba 'yun? Totoo ba? Huwag kayong maniniwala kay Jason Gayon sa mabaho kasi paanon. Huwag kayong maniniwala basta-basta doon. Ang mga paligid sa industriya na ganyan. Huwag niyong paniniwalaan yan. Mahirap pa maging pogi. Sakto lang po, sakto lang. Hello, updaters! Sabi nga nila, the way to a woman's heart is through laughter and good conversation. Iba raw talaga kapag ang lalaki ay may sense of humor. At ang ating guest ngayon sa ating podcast, talaga namang hindi nauubusan ng karisma pagdating sa pagpapatawa. Let's welcome, Empoy! Good evening! Oo, hello, good evening. Alam mo, Empoy, one of the first na talagang sobrang inulit-ulit ko yung pelikula mo. Yung pelikula nyo ni Alessandra De Rossi. Talagang nag-click ito, nag-click yung chemistry nyo. Ano sa tingin mo yung meron kayo kung bakit nag-click kayo doon? Drive namin, nung time na, para sa akin, siguro, nakita ko lang, mas masarap gumawa ng pelikula sa malayong lugar, mas makakapag-focus ka, at masarap din gumawa ng movie yung hindi mo kakilala yung ka-eksena mo para organic lahat yung mangyayari. Oo. Based on my experience, yun yung mga nangyari sa amin in the year of 2016. Tapos yung mga producer, for me is okay sila eh. Okay lahat at mababait yung mga producer namin. And then siguro sa tao na rin, sa weather na malamig, sa Japan, something ganyan. At dun sa chemistry na nabanggit mo kanina, Sir Nelson, hindi ko talaga alam na kami ni Alessandra. Hindi ko talaga alam na magkakasundo kami dalawa. Kasi every time na mapapanood ko siya kahit saan channel, sobrang super billions niya eh. Pero mga tao, hindi nila kilala and personally si Alessandra. Mabait na tao si Alex. Tapos akala nila suplada pero ganun lang siya, tingin nila siya ganun pero napakakalog niyan. Actually, mas komedyante pa nga sa akin sa totoong buhay kapag out of camera. Totoo yan. Kasi kilala ko na si Alex, bata pa siya eh. Talagang yung pag walang camera, seryoso siya pagdating sa acting. Pero pag yung nagkukwentuhan na lang kayo, matatawa ka sa kanya talaga. Pero teka muna. Nakakatuwa si Alex, sobra. Pero teka muna, Empoy. May naging crush ka na ba sa mga naging leading lady mo? Wala eh. Kasi para sa akin mula dati na nagkaroon ako ng mga leading lady na gano'n. Nire-respect ko sila lahat. Gusto ko kasi pagka naging leading lady ko sila, gusto ko pagka nagkaroon ulit ng pagkakataon some other time na magkasama ulit kami sa movie o kaya sa mga ibang project, gusto ko nandun pa rin yung pagiging magkaibigan namin. Yung gano'n. Baka naman kasi sila yung nagka-crush sa'yo. Hindi natin sure. Yan ang hindi ko mapipigil kasi halata naman. Although, syempre, di ba, sinasabihan mo na, respeto lang muna tayo, respeto tayo. Para makapagtrabaho tayo ng ayos. You've also worked with Herlene Budol. Syempre, Black Rider. Di ba? Nagkaroon kayo ng maraming eksena sa Black Rider at naging ka-love team mo pa siya doon. How was it working with her? Si Herlene is sobrang kalog niya, sobrang kalog kung tawag, hindi joke lang. Parang little baby sister ko na sa totoong buhay kasi kuya talaga tawag niya sa amin, nila Jason, nila Ruru, something ganyan. Pero approachable siya, mabait, tas maalalahanin, lagi nagpapakain sa set. Para sa akin it's a 10. Wow. Di mabait yan, love ko yan. Pero teka muna, Empoy, let's talk about love. Pwede ba? Yeah. Kaya ba? Kaya? Okay. Napapa-English na ako Sir Nelson. Okay, go. Okay, totoo bang kapag komedyante, malakas ang appeal sa mga kababaihan?
Based on my experience sa mga naririnig ko, sa mga chewing ko sa industriya, ayan, chewing, Namely, okay na yun, okay na sila. Mga komedyante rin yan, mga. Oo naman. oo, alam natin yan. Huwag na natin pangalanan, di ba? Kasi yung mga Huwag komedyante, natin di ba? pangalanan. Oo. Pero ikaw, torpe ka ba o confident ka sa panliligaw? Hindi naman. Siguro wala lang akong pakialam sa mundo. Totoo ba? Yung totoo. Hindi, mahihayin talaga ako, Sir Nelson. Mm-mm. Pero pag pinadalan mo ako ng carbonara dito o kaya ramen sa bahay ko, tatanggapin ko yan na lubos. Hindi ako mahihiya. Ikaw ba? Teka muna, kamusta ang love life mo? Masaya naman. Masaya naman yung buhay single. Hindi okay. Pero kasi Empoy kasi parang binuking ka yata ni Jason dun sa 'di ba, sa isang show na meron ka raw Canadian girlfriend. Totoo ba 'yun? Totoo ba? Huwag kayong maniniwala kay Jason guys, mabaho kasi paanon. Huwag kayong maniniwala basta-basta doon. Ang mga paligid sa industriya na ganyan. Huwag niyong paniniwalaan yan. Teka muna, ano bang hinahanap mo sa isang partner, sa isang babae? Secret. Hindi pwedeng secret. Secret? Anong secret? Dali. Sige na, pagbigyan mo na ako. Hindi niyo ito pinagpaalam sa Cornerstone. Okay na ako. Hindi mo man lang sasabihin kung anong hinahanap okay mo. Ako, okay naman. So, wala akong hanapin. Sir Nelson, sa'yo pa lang. Makita pa lang kita kanina pagbungad mo dito sa sa podcast mo. Mas crush kita kaysa sa kanila lahat. Pero hindi ko alam, nag-lag ka kasi, sinasabi ko, pero inaasar ka nila kay kay papangalanan ko ba? Okay lang? Okay na ako. Pero of course, being, on a serious note, Empoy, kung may maibibigay ka bang advice do sa mga kalalakihan na sa pagpupursue ng kanilang love? Ako pa talaga yung tinanong mo sa ganyan, Sir Nels. Yung wala talagang katuturan yung mga isasagot ko at wala din na matututunan sa akin. Gusto niyo talaga ako ini-interview na ganito, no? Wala, di ba kasi? Ano naman yan? Sige, eto. Pilipino ba to o sa lahat ng mga tao? Sa lahat. Sir Nels. Filipino sa lang. Lahat. Filipino lang. Oo, syempre, di ba yung mga natin, yung lahi natin. Okay, sige. Sa lahat ng mga nanonood dito at nakikinig ng podcast ni Sir Nelson, ang advice ko sa inyo, syempre kapag mahal mo o love mo, magpatuloy ka. Tapos magtiyaga ka. Tsaka mag-toothbrush ka, maggupit ka ng kuko. As a comedian, bata ka pa lang, alam mong komedyante ka na? Hindi ko hindi ko maisip na komedyante ko. Siguro nung bata ako, bold star na ako noon. Kasi paglabas ko ng kalye agad, talaga nakahubot-hubad naman talaga ako nung grade 1 ako, kinder, something. Kinukwento sa akin ng mga kalaro ko, tsaka ng mga ancestor. Pero, gusto mo yung ancestor? Oo. Very English, ha? Very demure. Very deep. Very deep. Hindi ko talaga alam, Sir Nelson, na commit na nakakatawa ako nung bata ako. Hindi talaga. Yes, Sir Nelson. Hindi talaga. Kasi nung bata ako, wala lang. Kasi nung elementary ako, yung kinder, high school, something ganyan, college. Yung paligid ko na nakapuna nun, yung mga classmate ko, kapatid ko, mga pinsan ko, mga kalaro ko nung bata ako. Sa childhood, something meron sila napansin sa akin na nakakatawa ako, something ganyan. Hindi ko na pinapansin. Siguro, nag-evolve. Gusto mo yung nag-evolve? Naisip mo ba at some point na magiging artista ka? Hindi eh. Hindi ko naisip eh. Pero, gusto ko nung high school days. Something ganyan. May pangarap ako nung elementary days, ganyan.
Kasi mahilig akong manood ng mga movies dati nung araw. Yung mga yung mga nakakatawang pelikula. Mm. Nila Tito Dolphy, Babalu, yung mga ganyan, Tito Vic and Joey. Yung mga sobrang absent pa ako dati para makapanood lang na Mahilig na talaga ako, pero pangarap ko lang talaga. Pero hindi ko talaga alam na makapasok ako dito sa mundo ng showbiz. Kailan mo naisip na mag-aartista ako? Nung sawa na ako sa life. Nung ko. hindi ko siya inisip. Meron lang nagpursue sa akin na talagang nagpursige sila na isali ko sa contest, mga kaibigan. Tapos hindi ko naman alam na mananalo ako doon. Tapos yun, hindi ko alam na tuloy-tuloy yung blessing. Empoy, meron kang sariling brand mo ng comedy eh. Ano ba yung formula na ginagamit po para maging nakakatawa? Hindi ko alam talaga kung saan nanggagaling siya yung mga hugot na gano'n. Sir Nel, siguro organic lang siya na lumalabas, lumilitaw sa kilos tsaka sa pananalita. So bigla ka na lang nagkakaroon ng parang idea, gagawin ko to. Yun, kasi ako kasi ang lagi kong sa shooting o taping, ang pakay ko lagi o something pag rehearsal, hindi ko po ibibigay sa rehearsal. Tapos pag take na, doon ko ibibigay. Kaya nagugulat yung mga ibang director at saka yung mga ibang ka-eksena ko na nagugulat kasi mas minsan napapaganda talaga o something ganyan. Kasi pag binigay mo siya sa rehearsal, parang wala na yung magic doon. Kumbaga, na preempt na yung punchline. Na-preempt na, oo. Opo. Pero alam mo, may nakita kong post parang coming from rehearsal kayo ni Jillian Ward. Siya si Doc Annalyn. Tapos magkatabi lang kayo, wala ka namang ginagawa. Tapos bago niya bitiwan yung line niya, nagpa-cut siya kasi natawa siya sa'yo. Opo. Wala ka namang ginagawa nun. Kaya siya natawa kasi namatay yung isda niya, medyo hawig ko. Kaya naalala niya. Grabe naman. Joke lang. Hindi ko alam kay Jillian. Sobrang nakakatawa yung bata na yun kasi nung time na nagsama kami sa yung nag-combine yung teleserye niya tsaka yung Black Rider And then after nun, nag-chat kami, chinat niya ako, sabi niya sa IG, sabi niya, "Kuya, thank you sana magka-work ulit tayo," sabi niya. Nagulat ako kasi napaka-approachable, napakabait na bata. So, hindi ko alam, natatawa talaga ako. Pagka ayokong tignan siya sa mata Kasi pag titignan ko siya sa mata, tawa siya ng tawa sa akin, para pinagtitripan niya ako. Ganon. Aminin na natin, of course, isa kang versatile actor kasi napatunayan na ang galing mo sa pagpapatawa and syempre, yung galing mo rin sa mga seryosong eksena. Ano bang mas mahirap gawin? Ang comedy o ang drama? Para sa akin, mas mahirap gawin yung mahina yung wifi. Oo, mas mahirap yun kasi naglalag. Bigla ka uminto di ba? Stop dance. Ano ba? Parehas, ini-enjoy ko lang talaga. Wala naman, din naman ako nahihirapan sa kanila. Masarap kasi ayun na, di ba? Nag-send na ng link. Ang dami. Dalawa po nahiya tuloy ako si Sir Nelson. Yan nga. Sa akin, masaya ako sa mga ginagawa ko. Sa trabaho ko. Drama man yan, action man yan, sa comedy man yan. Masaya akong ginagawa sila. At anong mas challenging sa'yo sa dalawa? Anong mas challenging sa'yo? Yung drama siguro, kasi ilang beses na ako nagdrama, tapos yung mga ka-eksena ko, minumura ako. Dahil
umiyak na ako, tapos tumatawa pa sila. Ang pangit ko daw umiyak. Okay, empohinga na lang kita. Ano ba ang tip mo sa mga aspiring comedians? Aspiring comedian. Sa lahat ng mga gustong maging komedyante sa buong Pilipinas, sa buong mundo, yun. Siguro, first of all, maging ano kayo, lagi kayong lagi. Yung gusto ko talaga hindi, masarap pagpayo, pero ito siguro masasabi ko sa kanila kung ano yung pangarap niyo sa buhay, sundin niyo 'yan at huwag kayong susuko kung ano man yung mga balakid sa buhay, kung ano yung mga gumugulo sa inyo. Lagyan nyo ng tapahoho yung mata nyo, parang ganun, para dire-diretso lang, yung focus lang kayo sa ginagawa nyo. At huwag kayo mawawala ng pag-asa. Kunyari, nag-try kayo, di kayo natanggap, nag-try ulit kayo, di kayo natanggap. Tapos, yung mga susunod na yun, ayun, matutupad yan hanggang sa makamit nyo yung pangarap nyo. At yun, be humble. Tapos, laging number one, yung pakisama sa lahat. From the start, ayan, kung sino man yung mga taong tumulong sa inyo mula nung una, hanggang sa kasalukuyan, lagi nyo silang kausapin, lagi nyo silang kumustahin, ayan. At yun, follow your dream, huwag kayong susuko. Yun yung pinaka the best, no? Be organic, yun lagi. Be organic, yung kung sino kayo, kung ano yung lalabas sa inyo na emosyon, sa pagpapatawa, something ganyan. Yun. I'm sure kaya nyo lahat yan. Empoy, maraming hindi nakakaalam. At some point, pinangarap mo maging DJ. What Yes stopped you from doing that? Actually, nung time na yun, nag-aaral ako. Tapos, nagtatrabaho din ako sa isang convenience store, something ganyan, sa Samar and Bulacan. Ayun. Tapos, abang nag-school ako ng college sa Mascom, at the same time, in the time of mid-shift ng graveyard, tatawagin graveyard, yung pasok ko, 10 p.m. to 6 a.m. Tapos 7 a.m. yung pasok ko sa school. Halos wala na akong tulog. Ayun, napansin ng mga teacher ko tsaka mga classmate ko, lagi akong tulog sa classroom. Ayun, sabi sa akin ganyan, Mr. Marquez, bakit ba lagi kang ba't ba laging tulog ka dito sa klase? Sa klase ko. Ito pa naman yung mo, ganyan, major mo, something ganyan. Tapos, mga ilang beses yun, and then, kinausap po ako sa office. Sinabi sa akin, tapos sinumbong ako ng mga klase ko, sabi, gano'n na, nag-work daw ako, something ganyan, sa gabi. Pinamili ako kung ano gusto ko, mag-aral o magtrabaho. Pinili ko po nung time na yun is magtrabaho kasi explain ko sa kanila yung pagkakataon. Sabi ko, pag hindi po ako nagtrabaho, wala akong pang-aral. Kaya naunawaan naman nung principal and then yung yung facilitator ko yung professor. Meron ka bang plano or pangarap na balikan yung pag-aaral mo? Yes. Actually, nasa school pa nakalimutan ko nga yung ko dun, yung ballpen ko tsaka notebook ko. Tsaka yung isang libro ko, may nakaipit pa dun na isang hibla ng pocketbook. Baka naman love letter yan, ha? Ba't po alam? Nabasa ko kasi. Ano ba? Sorry. Ayaw nga. Yan nga yun. Pero, ngayon syempre, nakaka-LL ka na. So, kayang-kaya mo nang bumalik ng school. What is LL? Nakaluluwag-luwag. Oh, taray, di ba? At saka, kumbaga, na-manage mo na yung time mo. Yung mga nakakatawa yung mga words kayo, no? Oo. LL? Oo, nakaka-LL. Hindi ba tinuro sa iyo ni Herlene? Kay Herlene ko parating naririnig yan. Pero hindi, going back to the question, wala ka ng plano or sa tingin mo kasi, okay naman ako na ganito eh. Siguro, Sir Nels, maybe in the future, baka ipagpatuloy ko siya.
Pero yun nga, pero sa ngayon siguro nakapokus muna ako sa work, sa ganyan, sa trabaho, yan. Sayang naman din ang opportunity, di ba? Pero maganda yung ano mo na yan, kasi pinano ko na rin nung nakaraan yan na habang nandito ako sa industriya. Maglaan ako na once a week na papasok talaga ako sa school. So, gusto ko talagang makagraduate talaga. Sayang eh. Oo, Andyan na sayang. rin lang eh. At saka nasimulan mo na rin naman eh, di ba? You know, a lot of people want to know Empoy, no? Sino ba si Empoy nung lumalaki siya sa Baliwag, Bulacan? Butas yung sapatos. Totoo yan? Tagabuhat ng ng mga gamit ng mga banda, something ganyan. Marami. Gala kasi ako, sobrang stokwa ako nung gala ako kung saan ako nakakarating sa Bulacan, buong Bulacan. Alam mo, I will share this kasi I was asked that question one time because ako, like you, marami akong napasukang jobs. Nagbenta ako ng cellphone, naging ahente ako ng cellphone, naging ahente ako ng kotse, tapos naging host ako ng sing-along na talagang, well, ang dami-dami kong pinasukan, basta lang makabayad ako ng kuryente, alam mo yun, para may makain sa araw-araw, dahil ayaw kong umasa sa nanay ko kahit nasa Amerika siya. At saka hindi na rin naman siya nagpapadala nung time na yun. So ginawa ko, parang okay, kung ano yung magagawa ko. And isa lang yung nabaon ko sa ginagawa ko ngayon, na parang yung gutom ko dati, sinabi ko sa sarili ko, hindi na ako magugutom. So yung yun yung dala-dala mo sa kahapon na na nangyayari sa yon. Ganda. Again ulit from the start. Yung kwento mo ulit? Ganito yan. Charot. Hindi. Ganda ng kwento mo sa Nelson Maganda. Hindi, yun like parang I'm sure maraming nakikinig like sa kwento mo, like sa kwento ko, na parang somehow meron silang makikitang connection. And tama, katulad nga nung sinabi mo, don't give up on your dreams. Na parang kung ano yung pangarap mo, ituloy mo lang ng ituloy. Pwedeng hindi yan matuloy ngayon, pero who knows, 'di ba? In a month, tama, 'di ba? Maging maging kung ano yung pangarap mo, baka masigit pa. Pero Empoy, may mga trade-off yung ginagawa mo. Kasi 'di ba, hindi naman sa lahat ng pagkakataon, nasa wisyo ka para maging komedyante. Alam naman natin yan, di ba? And people expect you to be funny all the time. Di ba? And, well, isa kang certified Lola's boy, di ba? Oh, yes. Si Inang. And, I think if I remember it right, may performance ka nung nawala si Inang. And, you have to go up on stage and do your thing. Paano mo na regain yung composure mo to perform, knowing na syempre yung pinaka-importanting tao sa buhay mo at that moment nawala? Medyo mahirap siya no time na yon, pero yun yung birthday ni Miss Shawi sa Araneta yun. Mahirap kasi magpapasaya ka ng tao sa Araneta, tapos may ganun biglang nangyari sa'yo, tumawag yung pinsan mo sa cellphone sa backstage, something ako na isasalang. Yun yung time na yun. Mahirap siya, pero show must go on. Ginawa ko pa rin yung trabaho ko, and then after that, hindi na ako nakapagpaalam sa lahat ng artista at saka kay Miss Sharon. Diretso na ako tapos doon umiyak na ako, and then uwi na ako sa Bulacan. Punta na ako doon sa hospital sa lola ko. Yun na yung time na yun. Mahirap siya. For sure. Kasi, hindi ka ba nababaliw? Like parang, syempre at at one point, kailangan bursting ka with laughter, and then the next, yung pag back to reality ka, the next moment, malungkot na. Sanay na. Sanay na sa pagiging yung shifting. Tawag na shifting ng mode. Yeah.
So, kasi 'di ba parang may switch nga. Natutunan ko 'yan kay Rosana Roses eh. Yung switch na 'yon, hindi mo dapat i-combine yung real life sa sa ginagawa mo. So parang Tama. pag inon mo yung switch na 'yon, nandun ka sa work mode, at kahit ano pa yung real life na nangyayari, hindi mo dapat dalhin doon, and vice versa. Ikaw ba, may ganun ka rin? Yes, yeah. Tama naman si Miss Osang. Tama. Kung ikaw may babahagi kang isang biggest life lesson na natutunan mo, ano 'yun? Siguro Sir Nelson, yung kahit ano yung pagsubok na pinagdaanan natin sa buhay, kahit ilang bundok pa yung naakyat natin, na akyat baba, something ganyan. Kahit saan pa tayo mapadpad na lugar, samot-sari mga salita na mga natatanggap natin sa mga tao sa paligid, masasakit man yan o masasarap sa tengang pakinggan, para sa akin siguro pinaka-importante yung mababa yung puso mo sa lahat ng pagkakataon. Empoy, pinakilala ka this August as the newest host ng programang I Wonder. Bakit mo tinanggap yung I Wonder? I mean, what made you accept? Kasi knowing na syempre ang trabaho mo is rom-com, artista, pero iba to eh. Magiging host ka ng isang magazine show. Yeah, tinanggap ko siya, Sir Nelson, kasi para magkaroon ako ng experience as a host, and then sa travel na rin, at syempre specialties, parang pagkain nila pa specialty kay Mami Sue, kasi ang gang niyang katrabaho at lahat ng staff, producer, mga cameraman, mga staff, mga researcher, mga writer, magaang silang katrabaho. Good luck yung isang kasama mo ngayon, si Susan Enriquez. Konting matignan mo lang, bungis-ngis na. Sobra, si Mama Sue. Ako pa, isa pa yun eh. Paano yun? Tawan. Hindi ako tinitignan nun. Hindi ba kayo nahihirapan mag-taping? Hindi niya ako tinitignan sa mata. Pagka yung mga dialoga kami, mga idiot board na ganyan, di siya tumitingin, tapos sa malayo siya nakatingin sa staff, sa AP, sa director, sa cameraman. Hindi niya ako tinitignan. Tapos kakausapin na lang niya ako ng todo kapag tapos na yung taping. Kakamustahin niya ako ganyan. Kasi hindi ko alam eh, basta gusto niya mag-focus sa trabaho. Natatawa kasi sa akin si Mama Sue. So na-enjoy mo? Na-enjoy ko kahit ngarag-ngarag minsan, something ganyan. Pero nakakatuwa silang tignan. Pero ang nakita ko doon, yung kahit na ganun yung nangyayari, kalma lang kami dalawa ni Mami Sue. Lalo na yung sa Korea, nasa Korea kami nag-shoot. Doon ako natuwa ng husto. Tsaka natuwa rin sila sa akin. Special anniversary nila. It's ng I Wonder. Yeah. Pero trial pa lang yung noong time na yun eh, 'di ba? So, pero after that, kumbaga talagang napag-decide na talaga nila na ikaw na talaga yung kunin na host. Meron kang funny stories na may kukwento about Miss Susan? Miss Susan, funny stories. Halos lahat funny. Hindi ko na maisip ko lahat funny talaga. Nakakatawa si Mami Sue. Natatawa ka sa kanya o mas natatawa siya sa'yo? Natatawa siya sa akin, tapos natatawa rin ako sa kanya. Feeling ko nga kaya niya kinuha ako dito kasi yung mga hindi niya kayang mga ako gumagawa. Tulad ng? Yung mga papakainin niya ako ng buhay na na pusit. Yung mga ganun, yung mga basta dami, mga kakaiba. Yung mga challenge. Balon, challenge, something like that. Oo. Pero, teka muna, balita namin, bago ka raw mag-roll, kumakain ka ng saging. Para saan yun? Actually, paborito ko kasi saging, avocado, tsaka suha. So, parati ka may energy kasi stock. siya.
energy siya yung saging sa umaga. Saging. Yung lalagyan mo yung saging na honey, yung honey na na ang tawag doon, yung basta honey siya, kahit anong honey. Ano yung social na honey na o basta yun. Manuka honey. Oo nga, social nga yun. Oh, hindi naman yun. Yun. Meron ka pa bang gustong gawing show or genre sa GMA Public Affairs? GMA Public Affairs. Oo, actually, okay ako sa kanila. Mababait sila dun lahat. And looking forward na makagawa ng movie sa kanila. Okay ako. Ay, And oo. Dahil di ba nagbe-venture na sila sa movies? Oo. Malay natin, di ba, ang maging leading lady mo next time, si Miss Susan. Charot. Di natin sure, di ba? Oo. Tapos tapos drama, wag comedy. Tama naman. Di ba? Oo. Why not, di ba? Empoy, for my last question sa podcast. Ang last question ko sa podcast parati is, I turn the tables around. Magbibigay ka naman ng isang tanong sa akin. And I will try to answer it. Okay. Sige, Sir Nelson. May tanong ako. Game. Ano shampoo mo? Ngayon? Wala. Ano yan? Organic. Charot. Hindi, joke lang. Sir Nelson, yan. Tanong ko sa'yo, gaano mo kamahal yung work mo? Natanong na rin ako niyan a few days ago at isa lang yung sinagot ko. Yung work ko, kahit hindi ako bayaran, I will still get up in the morning and show up dun sa ginagawa ko. That is how I love. I mean, very simple answer, but I mean it and I will do it. Push comes to shove. Tama. Ganda. Very good. Empoy, maraming salamat. Alam naman natin, very challenging ang buhay katulad ng araw na to. Yes, Sir Nelson. Ang dami-daming mga lag, ang dami-daming mga nagpapahinto, pero tinuloy pa rin natin. Maraming salamat sa iyo. Yes po. Sir Nelson, salamat ng marami sa pag-guest mo sa akin dito sa podcast mo. Ayun, at sana magkita tayo soon in person. Yeah. Very soon. Lalong-lalo na, nasa I Wonder ka na. Magkikita na tayo very soon. Thank you very much, Empoy. Thank you so much, Sir Nelson. Salamat po. Good night. Thank you.